Yo! What's up mga kachismosa at kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So for today's videos mga kaibigan, pag-uusapan natin ang pinakamainit na video ngayon, na intriga, na mas lalong napainit talaga at maraming tao, maraming Pilipino ang excited na matuldukan na ang issue sa buong bansa. Itong video na ito ay inilabas ni Saldico. Talagang nilaglag niya na yung mga sangkot sa korupsyon dito sa ating bansa, at even ang ating Pangulo ay hindi nakaligtas dito. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito sa ating video ngayon. Alright? Once again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na mga sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin. Every time na nag-upload tayo ng mga bagong videos dito. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin ang ating TikTok account. Alright, so without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So yun na nga mga kaibigan, naglabas ng video kanina. Kanina lang lumabas kasi sa GMA News yung video ni Saldico. Siya ngayon nagtatago siya. Ang dami niyang ibinulgar. So ito na nga na medyo nanganganib na yung buhay niya ngayon talaga. So talagang bago man lang daw siya patahimikin ng mga sangkot, yung mga sindikato sa gobyerno natin. Isa na rin dito ang ating presidente ng Pilipinas at ng kanyang pinsan na si Romualdez. So marami. Sinasabi ko na nga ba, hindi lang pala yun talaga. Napansin nyo rin naman na hindi lang sa flood control nagkakaroon ng nakawan. Kundi pati sa mga ibang projects, mga kaibigan. Kaya for sure, sabi ko nga, di ba, sa nakaraang video ko, for sure, hindi lang yung nakawan sa flood control ang maisisiwalat pa sa issue na to, lalo pa nagtuloy-tuloy. For sure, marami pa. Okay? So ngayon, ikinanta na ni Zaldico yung mga kasabwat. Mga naman, tama, diba? Hindi pa pwede na yung mga nasa mababa lang yung mananagot, yung makukulong. Tapos ang bagal pa ng usad ng kasong ito. At mapasa hanggang ngayon ay wala pang nakukulong na malaking buwaya na galing sa ating gobyerno na nangunguna sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Imagine, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaltas ng tax sa lahat ng mga empleyado, ng mga nagtatrabaho, even yung mga mababa lang. Kahit nga mababa na nga lang ang sahod, kinukuha ng pa ng tax. Tapos mapahanggang sa ngayon, wala pa pong nananagot. Ngayon, sa inilabas na video ni Saldico, talagang niya na talaga, inilahad niya na lahat. At least bago man siya mawala, is masabi niya yung totoo. At least makapambawi ka, Saldico, sa buong Pilipino. Natotoo nga naman yung sinabi mo, talagang marami talagang nagagalit sa'yo. At hindi ka makabalik basta-basta ng Pilipinas kasi for sure, gaya na sa sinabi mo, baka patahimikin ka na nila at hindi ka na makita sa mundo. Yun. Kaya kung mapapansin na din natin sa video ni Saldico, talagang nangayayat talaga siya, mga kaibigan. Panoorin po natin tong video na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit.
lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. And then, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Diba? So, kita niyo naman na talagang pumayat talaga si Zaldico. Siguro, stress na siya. At base sa kanyang inilahad, inutusan siya
lumuwas ng or umalis ng bansa para hindi siya makapagsalita at pinagtatakpan at ginagamit din ng administrasyon natin ang lahat ng source nito para patahimikin si Saldico. Buti na lang kahit papaano natauhan si Saldico kaysa yung sasabihan ka lang nila pangako tapos totodasin ka lang din nila hanggang sa mawala na yung kaso na kinasasangkutan nila. So mga kaibigan sa lahat ng mga Pilipino na ipinaglalaban yung karapatan nating mga normal lamang na tao dito sa ating bansa. Patuloy po natin ipaglaban ito at bantayan natin ang kanilang gagawing hakbang para mailihis na naman yung kaso. Ito, madami na nagsalita mga kontraktor at ito pa si Saldico. Yung mga sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, lalo na yung mga sangkot sa flood control, yung Ghost Project, ayan. Nagsalita na at dinadawit na talaga si malibang kay Romualdez, pati yung Pangulo natin, si BBM. Tapos mapahanggang sa ngayon, is pinipilit pa rin na parang hindi daw totoo, ganon. Ang dami na hindi basta-basta na magsisiwalat yung mga taong yan. Siyempre matatakot sila para sa buhay din nila. Di ba? So, pangit talaga, nakakadismaya talaga yung gobyerno natin, yung administrasyong ito. Grabe. Lahat-lahat naman talaga ng mga nagdaang mga pangulo or presidente ng Pilipinas meron talagang pangungurakot na ginagawa. Pero ito talaga yung pinakamalaki. Kung yung nakaraan, milyon-milyon lang ang pinag-uusapan. Pero ngayon, mga kaibigan, bilyon-bilyon. Ang laki ng nawala sa Pilipinas. Ang laki ng naapektuhan ng mga pagnanakaw nilang ito na imbis mapabuti para sa mga Pilipino, lalo na sa mga may mababang kabuhayan lamang, mga kaibigan, So, ang dami pang napahamak, nagkandamatay dahil sa mga kapabayaan ng ating gobyerno, dahil sa kanilang pansariling interes. Kaya sana, tayo mga Pilipino magtulungan para matutukan talaga yung kasong ginagawa ng nasa gobyerno, dahil pati yung mga ibang nasa Senate is pinagtatakpan pa rin yung Pangulo nilang buwaya. Even si Ate Claire, sinasabi pa niya, naglabas ng balita pa na ipapakonfirm pa daw sa NBI kung AI lang daw yung video ni Saldico. Hello girl, Ate Claire. Ano ba, parang parang ewan, isang mga totally bayaran ka talaga. And ito pa, para sana maging eye-opener na ito sa mga Pilipino, even sa mga vlogger na patuloy pa rin ipinagtatanggol si BBM. Magising na po tayo. Tandaan po natin, inuulit ko po, dito sa channel natin is wala tayong itinataas na kahit anong kulay kung sino mang sinusuportan. Wala po. Maging nga tayo dito, transparent, kung sino yung tama, yun lang po susuportahan natin. So sa panahon ngayon, kailangan na nating magising. Huwag lang po tayo magbulag-bulagan. Hindi porket sumusuporta ka sa kanya, kahit mali na yung ginagawa, ipatuloy mo pa rin susuportahan. Sa ngayon, kailangan mo nang magising. Dahil baka mamaya magsisi ka, pamilya mo na rin yung madamay sa mga nangyayaring ito. Yung masangkot sa mga katulad sa pagbaha dahil sa kapabayaan ng gobyerno, ng administrasyon doon na ninanakawan tayo. Ikaw rin mismo na sumusuporta sa mga buwaya sa gobyerno natin. Okay, so sana maging eye-opener to sa lahat, na magkaisa ang lahat ng Pilipino. And I think hanggang dito na lamang po itong vlog natin. And once again, thank you so much po sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa YouTube channel natin. Huwag po kayong manawa at saka sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa channel natin. And support nyo rin po yung ating Facebook page at ang ating TikTok account. So yun lang po mga kaibigan. See you on my next vlog.